Hi guys, gusto lang ako i-share ninyo mahitungod sa purgatorio. Nakita na ko ni sa tudlo sa usa ka pari nga sikat sa Katoliko. Ah, ang page niya is punto por punto. So ato ning ipatinaw kung unsa gid katinuod ning purgatorio nga ilang gitudlo. So naa sila yung bersikulo nga gipaklaro nila. So ato pong ipaklaro kung unsay tinuod aning mga bersikulo kung tukma ba ni sila ang mga gipang tudlo nga word nga purgatory. So mao ni ang kadibok-an sa pagklaro nato sa mahitungod sa purgatorio. Ang purgatorio in CC 1030 to 1031, purgatorio pulong bato sa Ginoo. Number 1, purification. Revelations 21:7 patungkol na sa bagong kalibutan. Kung basahon nato ang katibuk-an sa pahina sugod sa 21:1 to 27, walay mahitabong purification sa bagong kalibutan. Kay walay mga liars, defile nga makasulod ug wala po'y sinabi nga mahitungod sa purgatorio. Mateo 12:32 tungod gyapon na sa bagong kalibutan. Walay pagpasaylo sa panahon ana ug wala po'y purification base sa mga talata. Balik ko na ako to Revelations 21:7, walay liars nga makasulod sa bagong kalibutan. Ang pangutana, asa man ta i-purify kita mga makasala para makasulod ta sa bagong kalibutan? So magsugod ta og toki kung asa gikan ang purification sa wala pa ang tudlo sa purgatorio. So unahon na to ang pagpasaylo sa mga patay o pag-ampo sa patay. Ang pag-ampo sa patay pinaagi sa sin offering. Nagsugod na ni Judas Maccabeus in 2 Maccabeus 12:43 to 45. Ang proseso first is sin offering, tao sa tao, para daw sa resurrection. Ikaduha, mag-ampo sila sa patay for resurrection, kontra bato sa law of God or dili. So may bawa natin karon. Unahon nato kung asa gikan nagsugod ang pagpasaylo. Nagsugod na sa panahon ni Moses. Siya ang unang intercessor sa old times. Lahat ng mga verses ay pagpasaylo o gitawag na nga purification. Ug mandatory ang sin offering sa Old Testament time. Ang proseso, una, mugamit sila sa mga gitudlo nga hayop nga walay mga mansa ug bawal ang mga mansa nga mga hayop. At kung wala sila mga hayop, magdala sila sa altar o sukod sa mga fine flour ug sunugo nila sa altar para sa pagpasaylo. Ikaduhang proseso, dadon nila sa altar o niya ihatag nila sa pari. Ikatulong proseso, iwisik-wisik nila ang dugo o niya sunugon. Mao na nga individual ang pagpasaylo. Ang nakasala ang magdala, dili ang pari. Unsaon pagdala sa mga patay para sila ang sin offering sa pagpasaylo? Sugo ba sa Ginoo ang sin offering para sa pagsapgaw? Ang sin offering ba ay para sa pagpasaylo sa sala o para sa pagpasaylo sa pagsapgaw? Magpadayon ta para mahibaw-an nato ang tinuod nga kahulugan sa pagpasaylo. Mao ni ang kabuuan sa Catholic Bible. Para mapatin-aw nato ang kabuuan sa pagpasaylo. Si Judas Maccabeus nagsunod na sa statutes of Jacob. Nagpuyo siya sa siyudad ni David. Si Jacob ba naabaylo sa pagpasaylo? Pinaagi sa sin offering sa panahon niya? Ang ino-offer niya lang ay boundary offering sa pamagitan ng bato. Simula sanggol hanggang pagtanda niya, hanggang pagkamatay ni Jacob, walay sign or verses sa pagpasaylo. Sa panahon niya, kung makasala sila, pwede silang patyon, pwede sila itunglo, pwede sila tagag-kalamidad o guban pa. Wala po'y pag-ampo sa patay sa panahon niya. Ug ang iya pong 12 ka anak, wala po'y sin offering sa law. I-memorize lang ilang ngalan kay importante ni unya hantod nga mahumanta sa topic. Pero ang iya ang henerasyon sa mga anak niya, anak sa anak sa anak, nagsugod ang balaod. So mao ni ang henerasyon sa iyang 12 ka anak.
kalabot na si Moses, Levi tribe siya. Ang Moses law sa pagpasaylo nasa ibabaw na explain na nako ganina. Ang henerasyon sa 12 ka anak ni Jacob ay nagsunod sa pagkahuman sa law of Moses. Hantod nga namatay si Moses, King Saul and Prophet Samuel nagsunod sa sin offering sa pagpasaylo gikan sa law of Moses. Hangtod naabot sa panahon ni David. Si David gikan sa Judah tribes. Gikan ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Jacob hangtod sa panahon sa henerasyon ni David. Ang henerasyon ni Moses naapod sa panahon ni David. Unya, tanang tribo gipundok ni David og nag-offer sila gamit ang mga gitudlo nga mga hayop base sa balaod ni Moses. Og klaro din na nga mao na ay purification. Ug ang offerings kailangan ihatod nila sa altar. Unya si David pod nagsugnod sa sugo sa Ginoo. Wala pod siya nagampo sa patay. Klarong example, Joab's brother death. Ulipon og amigo ni David. Take note, marami siya mga pare sa time niya. Karon akong balikon si Judas Maccabeus nagpuyo sa syudad ni David, mao ang Jerusalem. Ilon sa nato ang background sa syudad ni David nga mao ang Jerusalem. Mao na ang nag-iisang pinili nga syudad og dili mosugot ang Ginoo nga maghari ang mga yawa og hunahuna sa trono niya. Giprotektahan sa Ginoo ang syudad og giordin sa Ginoo ang usa ka syudad para sa tanang syudad. Buot pasabot nga tanang syudad nga musunod sa statutes, laws and commandments sa syudad ni David. Pahinumdom, tanang mga sugo, laws and commandments ni David ay sugo na ni Moses o kinahanglan nga musunod sila sa balaod ni Moses. O klaro dira nga walay sign or verses sa sin offering para sa pagsapgaw. Kay ang sin offering para na sa pagpasaylo sa sala, dili na pagsapgaw. Take note, si Jesus parte sa henerasyon ni David sa unod. Pero sa spiritual, si Jesus ang root of David. Kaya siya may nag-exist man siya before ang kalibutan. Because he is also creator, obviously. Patunay lang na kailangan musunod sila sa utos ni David. Klaro po nga walay pagpasaylo sa mga patay o sin offering sa pagsapgaw sa panahon ni Jacob, Moses at David. Karon ang henerasyon ni David, nagsunod ba sila sa balaod sa pagpasaylo gikan ni Moses or pagpasaylo sa mga patay gikan ni Judas Maccabeus? Kasi kung naata sa syudad sa hari or presidente, kailangan mo sunod sa mga sugo, labi na kung sugo na sa Ginoo. Ang henerasyon ni David ay kasama sa Chronicles of David. At lahat ng mga tribo under niya. Pahinumdom nga ang libro sa First King and Second King ay henerasyon ni David o libro sa Chronicles ay Chronicles of David. So magsugod na ta. Si Solomon, King of Judah and Jerusalem. Sa pagpasaylo, nag-burnt offering sila according sa balaod ni Moses. Wala po sila nag-ampo sa patay or pagpasaylo sa patay. Klaro dira na individual sila muadto sa altar o mag-confess sa ilang sala para mapasaylo, dili sa pagsapgaw. King Asa and Rehoboam, King of Judah and Jerusalem, gitpundok nila ang tribo ug nag-burnt offering sila pinaagi sa balaod ni Moses. Wala sila nag-ampo sa patay. King Josaphat nagtudlo sa balaod ni Moses para tuhuan ug ang mga tao po nagtuo pod. King Jehoram and Ahijah, mga yawa sila nga hari. Hangtod na naabot sa panahon ni King Jehoash. Sa panahon niya, nag-burnt offering sila according sa balaod ni Moses. Karon si Jehoiada, usa ka pinili nga pare sa Ginoo. Nag-burnt offering pod siya according sa law of Moses ug wala siya nag-ampo sa mga patay or pagpasaylo sa mga patay. Bisan sa mga sala ni King Joash, hantod nga namatay si Joash, walay pag-ampo sa patay. King Joash nagsunod sa law of Moses.
ang ikaduha niyang anak si Roboam yawa nga hari. King Uzias Price wala nagampo sa mga patay. Sa diha nga ang hari nga nakakumit og mga sala hantod nga namatay siya. Ug ang mga pari gitan-aw ra siya hantod nga namatay siya. Tutam nagsunod sa law of Moses, klaro sa talata nga ang balaod gikan sa propeta dili sa mga pari. Pahinomdom si Judas Maccabeus, pare siya dili propeta. So kailangan mosunod siya sa balaod sa sin offering nga maong pagpasaylo dili ang pagsapgaw. King Ahaz nag-burnt offering siya pinagi sa law of Moses. King Hezekiah nag-burnt offering o klaro sa talata nga individual ang sin offering. King Manasseh and King Amon yawa sila nga hari. King Josiah dala niya og gamit ang libro ni Moses ug klaro din nga ang burnt offering proof and evidences nga kailangan mosunod ang pari ug ang mga hari sa balaod. Sa pagkamatay niya ang mga pari wala magbuhat og sin offering para sa pagsapgaw. Example, King of Egypt wala intensyon sa war pero gipatay niya. Ang iyang first son King Jehoaz yawa, second son King Joachim yawa gihapon og ang anak niya si Joachim sa panahon ni King Nebuchadnezzar ug Babylon. Now Ezra the Priest nasa panahon siya ni King Cyrus Persia, kasama niya si Nehemiah governor at Jeremiah. Nagperform sila sa burnt offering. Naabutan din niya si King Antaxerxes nagtudlo sa burnt offering. Naabutan din niya si King Darius Persia. Klaro diri nga purification ay sa pamagitan ng burnt offering. Nehemiah a governor. Kasama po niya si Ezra the priest at Haggai the prophet at Zechariah the prophet. Gibasa nila adlaw-adlaw ang balaod ni Moses ug nag-burnt offering sila. Esther, a queen in Persia. Ito ang mga kasamahan niya sa panahon niya. Karon si Job story, ginawa niya ang burnt offering ug ang Ginoo mismo nagdirekta sa pagsugo ug posible nga nag-exist siya sa David's time kay because of his fourth friend Elihu. Isaiah the prophet mao ni iya mga kauban nga mga hari ug ang Ginoo mismo nga nagtudlo sa balaod ug ang Ginoo dili mo dawat sa mga mali nga mga sin offering. Jeremiah the prophet mao niya mga kauban, sabay gihapon niya si Isaiah, Zephaniah and Micah. Nagsulod sila sa balaod ni Moses ug klaro nga ang pagpasaylo sa patay or ang pag-ampo sa patay ay walay kwenta. Ezekiel the priest nag-exist sa panahon ni King Joachim. Mauna ang mga kasabay niya sa nagalaylahi nga syudad ug naa niya pod ang God's book. Ug pinakaklaro dinhi nga ang ordinances or patakaran sa Ginoo patunay na Bible alone. Ug klaro diri nga ang great example patungkol sa dedication. Lahat na mga dedication, mga designated animals, fine flowers, silver and gold, kahit kalupaan, nagdedicate sila. Pero ang dedication sa mga designated animals ay para sa purification sa pamagitan ng sin offering. Individual po para sa mga buhay, dili sa mga patay. Pero ang naka-excite dinhi ay mahitungod ni Mary nga intercessor sa mga Catholics. So tabangan ta mo mga kapatid nga Catholics sa pagklaro ni Mary. Tapusin muna natin to. So now Daniel, a governor from Babylon. Mao ni ang iya mga kauban sa mga panahon niya. Og mintuo sila sa Ginoo o kailangan nga i-keep ang law. And he keep the law. Hosea the prophet, mga kasamahan niya. Og halos magkasabay sila ni Isaiah, Jeremiah, Micah at Amos. Base sa mga na-mention ako na mga hari. Gusto sa Ginoo nga musunod sa balao sa Ginoo. Joel the prophet nag-mention siya sa pagputol ng mga sacrifices or burnt offering. Mahibaw na to na unya. Ngano? Amos story, mga kasamahan niya.
ug kasama niya si Isaiah, Jeremiah, Hosea kay nag-exist man sila sa panahon ni Uzziah, performing sin offering. Obadiah a prophet, nag-mention siya patungkol sa henerasyon ni Jacob sa syudad ni David nga mao ang New Jerusalem. Ang kabuuan sa pahina mahitungod na sa pagprotekta sa Ginoo sa henerasyon ni Jacob sa syudad ni David. Jonah a prophet, a preacher, exist sa panahon ni King Amaziah. Nineveh City believed God through Jonah. Nagsunod sila sa balaod of atonement. At nag-mention siya patungkol sa sacrifices sa Holy Temple of God. Micah a prophet, mga kasamahan niya o kasabay niya sina Isaiah, Jeremiah, kay nag-exist man sila sa ni King Jotham, Ahaz at Hezekiah time. Nag-mention siya about Moses sin offering, Ginoo directly nga nagtudlo sa balaod. Book of Nahum concerning dire nga vengeance of God sa henerasyon ni Jacob sa syudad ni David. Pagpahimalo sa Ginoo sa dili mosunod sa sugo. Habakkuk a prophet, nag-mention din may tungod sa mga nagbuhat og dautan sa balaod. Zephaniah a prophet, may tungod ni sa henerasyon ni King Amon nga nakigbingkil sa henerasyon ni King Josiah. Pahinomdom nga si King Amon yawa siya sa panahon niya ug dili gusto si King Josiah nga mahaluan og mga yawa ang iyahang henerasyon. Unya si King Josiah nahimo siyang great king. Kay tungod ang Ginoo nag-order og prophets para pagsulti sa iyang balaod. Mao niya mga kauban. Haggai a prophet, mao pud niya mga kauban. Nag-state ni dinhi may tungod sa balaod. Ang sistema sa balaod sa Ginoo nagsugod na sa propeta, dayon sa mga pari ug mga gobyerno, dayon sa mga hari. Ug ang mga hari mao'y magsugo sa tawo. Ug klaro dira sa verse 5 na mahitungod na sa storya ni Moses sa panahon nga gipagawa sila sa Ehipto. Ug dira nagsugod na ang Ginoo naghatag og balaod para sa mga makasala. Ug wala sila nagbuhat og mga pagpasaylo sa patay o pag-ampo sa patay. Pahinumdom nga si Joras Maccabeus pari siya, dili propeta. Ug ang iyahang pinulungan mahitungod sa pag-ampo sa patay, iyahan ang pinulungan, dili na pulong sa propeta o pulong sa Ginoo. Mao na nga atangan nato si Mary unya. Si Zechariah a prophet, nag-exist siya sa panahon ni King Darius ug mao niya ang kasamahan nasulti na nako ganina. Ug mas klaro diri mahitungod sa balaod ni Moses nga ang balaod nagsugod sa mga propeta sa Ginoo. Tugma ni sa libro ni Haggai, patungkol ni Joshua nga pare. Ang Ginoo magigsulti sa propeta para sa iya ang balaod, propeta magigsulti sa pare, pare to governor, governor to king, king to people. Sa panahon ni Moses maraming kings, pero ni Prophet Moses nagsimula ang law. Again, no words of prophet Moses patungkol sa sin offering for resurrection. Pero ang sin offering para sa forgiveness. Mas klaro pa mamaya ang pag-expound natin. Malakay, may tungod ni sa henerasyon ni Jacob. Nag-mention din ni may tungod sa mga may bahid na mga offering. Bawal ang mga naibahid nga offering or mansa. Og no to pray the dead. Mo ni ang pinaka-best mga verses dyan. Lahat ng mga verses niyan na dapat ang mga pari at ang mga tao kailangang sumunod sa law of Moses nga propeta. Balikon ako nga si Moses walay balaod sa pag-ampo sa patay or pagpasaylo sa patay. Bisan bersikulo wala. Additionally, Tobit, ordinaryo nga tao, dili propeta, dili pari. Naphtali tribe siya, one of Jacob's generation, nag-exist sa panahon ni King Hezekiah, og nagpuyo siya sa pinili nga syudad nga maong syudad ni David.
Palo siya sa binasa ni Amos at Jonah book. Pahinomdom nga si Jonah at Amos nagsunod sa balaod ni Moses, even ang mga hari sa time niya. Iyang anak nga si Tobiah nagsunod sa balaod ni Moses. Kasabay niya sina Ezra, Nehemiah, Esther, Daniel, Haggai, Zechariah, Jerubbaal, Judith, ordinary person sama nato. O niya mga kauban. Klaro nga ang purification sa Old Testament ay pinaagi sa sin offering. Si Judith at Tobias ay kasabay sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Baruch, ordinaryo nga tao sama nato, nag-exist sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Mao na iyang mga kauban. Nagbasa siya according sa balaod ni Moses og nagperform sila sa sin offering para sa pagpasaylo. O klaro din nga sa altar sila mo confess sa ilang sala. Unsaon pag-offer sa mga patay para sa confession. O klaro din nga ang law nagsugod sa propeta. Nagsugod ang law ni Prophet Moses. Karon mag-amping ta sa mga pulong nga nasulat sa Biblia, kay dili tanang pulong sa Biblia ay pulong sa Ginoo. O klaro dinhi nga may tungod sa no to pray the dead. Nganoman, ang bersikulo or pulong gikan ni Baruch dili gikan sa pulong sa mga propeta or gikan sa pulong sa Ginoo. Normal sa mga tawo nga mo-ask or mo-pray sa Ginoo bisan unsa nga i-pray nato. But the question is, nag-response ba ang Ginoo may tungod sa pag-ampo sa patay? Kung basahon nato ang entire Baruch book, walay response or verses ang Ginoo. Ang rason nganong ang mga tawo nga ma-misunderstand sa Biblia kay tungod naka-focus ta sa usa ka verse lang. Sa movie dili ta kasabot sa full story kung i-fast forward nato ang movie. Dili ta mo too much confidence sa mga pagsunod sa pare or pastors nga pulong kay dili ta ng pare o pastor ay pinili sa Ginoo. Mao na nga sabto nato kung unsay kabuuan sa pulong nga naa sa Biblia. Be practical and seek the whole truth. Karon magtukita ni Mary, intercessor of Catholics, God's Law of Atonement and New Testament. Nagsugod ba ni Mary or ni Jesus? Nagsugod ni sa dugo ni Jesus Christ. Sa wala pa ang tudlo sa Mary intercessor in Catholic teaching. Ang kabuang proseso, gi-offer niya yung kagalingon. Unya klaro dira sa mga talata nga kita na-reconcile ta sa iyang dugo og nakadawat na sa pagpasaylo. Pahinumdom nga ang Old Testament ni reconciliation is pinagi sa dugo sa mga designated animals, pero sa New Testament dugo ni Kristo. Ikaduha, pinagi siyang dugo wala nay sin offering, og hinumdumi sa Old Testament prophets nagpropesiya sila mahitungod sa wala nay sin offering, og nahitabo sa New Testament pinagi sa dugo ni Kristo. So since wala na may sin offering sa Bagong Testamento, klaro nga wala na sin offering sa pagsapgaw or pagpasaylo or pagampo sa mga patay. Base sa libro sa 2 Maccabees sa Catholic Bible. So how to be reconciled? Number 3, so mutuo lang ta niya, unya kung mutuo ta niya. Number 4, pasayloon ta niya sa atong mga sala. Ang example din na katong babae nga mintuo lang niya, gipasaylo niya. Number 5, kung dili ta mutuo, mamatay ta sa atong sala. Number 6, kailangan mo confess ta pinaagi niya. Unsaon man, pinaagi sa kahayag nga Jesus Christ, kay siya ang dalan ug ang kahayag. Mao na nga direkta ta nga mo confess niya. Klaro dira na ang iyang naong pangitaon dili ang ubang mga naong, kay siya ang dalan ug ang kahayag. Og gikan sa iyang dugo. Number 7, siya ang muhukom sa mga makasasala. Nganuman tungod kay number 8, siya ang intercessor ug ang mediator. Pahinumdom nga ang iyang 12 ka disipulo wala mahitabo nga na nahimong intercessor sa mga patay. Ang Ginoo ba makadungog sa pagampo sa mga patay? Dili, nganuman kay dili siya Ginoo sa mga patay.
Naabay lain nga sin offering sa laing lugar? Wala, kay sa klaro sa number 2 nga wala na sin offering apan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ephesians 1:7 klaro dira nga ang pagpasaylo sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo. Now si Mary ba nagbuhat bag intercession pinaagi sa pag-sprinkling sa dugo og sin offering? Wala, nganuman dili siya pare nga mo intercede o mo perform didto sa altar sa Ginoo. Again, wala na sin offering sa dugo ni Kristo. Ang sin offering gikan na sa Old Testament ug sa New Testament wala nang mag-exist. Og si Mary dili ka perform og intercession. Number 1, dili siya pari. Number 2, women kept silent to all churches. Og si Mary ba makadungog ug makatubag sa pag-ampo sa patay? Dili nganuman, ang Ginoo ang dalan. Si Mary na ang nagsulti nga kung unsay isulti sa Ginoo atong buhaton. Mo na klaro sa purification in New Testament gikan sa dugo niya. Let's continue above. Purification is from the blood of Christ. Ang proseso nagtudlo siya nato unsaon man. Una, mo-confess ta og mutuo lang ni Jesus Christ. Klaro din ha nga na-purified ta pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Klaro dira sa Romans 10:9, 12-17, ang pulong sa Ginoo gikan sa propeta dili sa mga pare. Verse 9 klaro dira nga pinaagi niya ang confession. Pagkahuman sa iyang pagtudlo gitapos niya sa cross. Pasabot nga sundo na lang nato ang iya ang mga gitudlo. Pagkahuman nato nga mintuon niya we live forever. Ang purification ni Jesus Christ is for eternity. Take note, ang born again nga pinulungan is not religion, it's spiritual born. We are born again when the time we believe in Him and purified by His word. Ug asa man nato matanggap ang live forever or eternity? Sa langit nga naman, we are sons of God, sealed with the Holy Spirit of promise. Ug ang ato ngalan na isulat na sa langit. Purification number 2 for true elects. Klaro dira ang mga pamatasan sa mga true elects nga purified ta nga kanang wala magbuhat sa mga bawal. Og kita mga true elects mag watchful ta, klaro dira sa panahon nato gud nga dahang gigamit si Satanas sa pagtintal sa mga elect sa Ginoo. Kaya be watchful. Isalikway batang mga pinili sa Ginoo kung makasala ta? Dili nganuman walay makatangtang nato og wala po'y reverse. Ug dili na po ta mairi sa libro sa kinabuhi. Luwas ta pero wala lay mga rewards. Unsay mahitabo kung sa panahon nga patay na tang mga pinili? Ang proseso number 1, ang atong lawas madugta. Ikaduha, ang atong espiritu magikatubang sa Ginoo. Sapgawon tag-una ang mga pinili. Og may sama ta sa anghel sa Ginoo. Pamatuod nga buhi ta didto, dili patay. Pero sa dili pa ta kasulod sa langit, moagi patag purgatorio or sa panganod. Sa kapanganuran ta makikatubang sa Ginoo. Gitawag ni judgment seat of Christ. Ay numdum nga ang court of law diri sa kalibutan, number 1, siya may mukuha sa mga ebidensya sa mga nagbuhat. Number 2, mo dawat sa mga ebidensya. Number 3, mo desisyon sa mga nagbuhat o guilty or not guilty. Tama gyapon sa seat of Christ sa kapanganuran. Ang proseso, saved by fire, not guilty, or condemned by fire, guilty. Number 1, saved by fire. Ang kana nga fire is literal na nga Ginoo nganuman. He is a consuming fire. Ang countenance niya og pulong is fire. Ang rason nga no ang pinili saved by fire tungod kay sa mga talata, lahat ng mga ginagawa ng mga tao will taste by fire. Sunugon ni sama sa gold, silver, woods, and so on. Pero kita mga ilik, dili ta makonsume by fire. Nganuman, tungod kay dili ta corruptible. Nganuman, klaro din na nga pinaagi sa dugo ni Kristo sa panahon nga mintuotan niya na purified ta og ang ebidensya naa sa kalibutan. Lahat ng mga ginagawa natin recorded sa Ginoo. Og sa panahon sa paghuhukom dito sa kapanganuran, makadawa ta og gift and rewards. Number 1, gift is eternal life, and we are saved by His wrath, saved by fire. Klaro kayo. Number 2, reward. Klaro din na nga makadawa ta either bad or good. Pero kita mga ilik, makadawa ta sa mga crowns. Explain ako sa ibang topic. Again, we are saved by fire through Jesus Christ.
And for mga yawa, makareceive sa silang reward. That's number 2, to condemn by fire. Literal nga kalayo nga ang reward nila, mao na ang hell. Kung sa may mahitabo sa nga nangamatay nga wala pa kadawat or mintuo sa Ginoo, imperno nga numan, si Jesus mo'y mutambog nila sa literal nga kalayo. Klaro sa Isaiah nga even mga backslider makonsume. Klaro din na sa Romans 6:3 ang bayad sa sala ay kamatayon. Ug ang kamatayon nga pasabot sa Biblia in Revelation 21:8, klaro din nga even liars, pero tayo mga elites nga nangtuo niya, again eternal life ta, dili eternal death. Pahinumdom nga sa hell buhi sa didto. Ang meaning sa death, they are dead by the eyes of God. Mga kalahian sa mga tawo, atong balikon nga ang purification dili mahitabo sa bag-ong kalibutan or sa kalibutan nga umaabot. Kay walay makasulod nga mga abomination or mga bisan bakakon. Ang purification sa purgatory, it's clear nga ang purification sa Old Testament pinaagi sa sin offering sa mga designated animals. In New Testament, pinaagi sa pagtuo sa Ginoo, He will forgive our sin and purified by His blood. O may tungod naman sa save through fire, klaro din na sa talata nga si Jesus na sa kapanganuran, dili ang purgatorio. Mahitungod naman sa spirit of prison, which is purgatory, Catholic declare that it's temporary punishment. Pero klaro sa mga talata nga it's a earth ministry. Again, ang Biblia daghang kay mga bersikulo, dili lang kay usa ka bersikulo. Dili na to masabtan ang kabuuan sa talata kung nakafocus na ta sa usa ka talata. Kung masabto na to ang entire chapters of Peter, nagtudlo siya sa matag country. Dinhi sa kalibutan, kalabot na ang prisuhan. May tungod naman sa pag-ampo sa patay, klaro kayo nga ang propeta sa Ginoo wala magtudlo sa pagpasaylo sa mga patay o pag-ampo sa mga patay. So klaro kay nga inconsistent ang pagtudlo sa mga purgatory. Kay sa paggamit na sa bersikulo, ang bersikulo dili konektado sa pinulungan nga purgatoryo. Pahinumdom nga si Judas Maccabeus nagsunod sa statutes of Jacob, pero si Jacob wala man magtudlo og sin offering. Unya nagpuyo pod siya sa syudad ni David. Unya si David nga syudad nagsunod na sa balaod sa Ginoo, dili sa Jacob statutes. Ang law of Moses pagpasaylo sa sala, dili pagsapgaw. Pamatuod na nga klaro kaayo nga kontra siya sa balaod sa Ginoo.